At saka yung tinuro po sa atin pagtanim po nito, hindi po paganyan, kundi pahalang po, ganyan no. Para daw mas maraming tutubo na bagong sibol. Dapat po nakapahalang sa lupa, hindi po naka-straight na ganun. Yun yung turo sa atin. So mga ka-farm, hindi na po natin yan mabibigyan ng pansin paano mag-video niyan. Dahil po may kaulapang pong paparating. Biglang mabagsakin po yan. Dito sa kabila mayroon na naman. Isang magandang araw mga ka-agri. Yung araw po ay kukuha po tayo ng planting material dito ng pakchong. Itong Napier grass ni Sir Jong dito. Hanggang doon sa kabila marami yun doon. Nakapagpaalam na tayo sa kanya. Sabi niya kahit nga talagang kunin to ng maikli sa ilalim, marami po tayong mapapagkukuha ng planting material dito. Hanggang doon yun sa kabila. So yun, pakita na lang natin mamaya sa inyo kung natapos nating magawa yun mga ka-agri. Kasi nga malakas na yung ulan kahapon, time na talagang magtanim ng ating Napier grass. Tingin ko po mga ka-agri, ito lang muna. Hindi naman siguro mapapuno yung isang sako nito, kaso nga lang may ulan na doon. Kaya dapat makapagbalik ako doon. Kahit na maulan na ako, kung nandun na ako at madala yan, okay na. Kahit na maiwan yung motor natin din, okay lang. Kailangan pong makabalik po ako kagad doon dahil po sa hindi magandang panahon. Bumalik po yung clouds. So yun mga ka-farm, paano ba natin itatanim itong ating Napier grass na cuttings? Dito po natin yan itatanim sa paligid ng pilapil. Lahat po ng pilapil dyan na nakapalibot po ng mga nalinisan na natin, tatamnan po natin yan. Dito sa gitna siguro pahuli na natin kasi nga magtatanim pa tayo ng saging dyan. So unahan natin yung mga pilapil at saka lahat ng mga gilid-gilid dyan, mga sulok-sulok na pwedeng pagtamnan. Kahit magtanim muna tayo ngayon at saka later lilinisan, pwede na rin po yan. Pero yung gagawin po natin, gagamit po tayo nitong kahoy na may medyo pang tusok yung dulo. Yun po. Para po pwede nating mag-guide yung pagtamnan natin dyan. Itanayin mo natin muna ito siguro kung hindi single line, double line sa pilapil. Pwede po yon. At saka yung tinuro po sa atin pagtanim po nito, hindi po paganyan, kundi pahalang po, ganyan no. Para daw mas maraming tutubo na bagong sibol. Dapat po nakapahalang sa lupa, hindi po naka-straight na ganun. Yun yung turo sa atin. So mga ka-farm, hindi na po natin yan mabibigyan ng pansin paano mag-video niyan. Dahil po may kaulapang pong paparating. Biglang mabagsakin po yan. Dito sa kabila mayroon na naman. So hindi na po natin na video yung kung paano natin itanim. Pakita na natin sa inyo, nakatanim na po yan by row. Pero yung baka magtanong kayo, ayun ba yung magandang spacing po dyan, pwede po yan 0.5 meters. Or kung gusto nyo mas masikip dyan, pwede yan. Or 1 meter by 1 meter, pwede po yan. Lahat po yan pwede. Depende po kasi yan sa dami ng tawag doon, planting materials natin at saka sa space natin. Pero mas maganda po hindi masyadong masikip yung pagtatanim nito. Mas gaganda doon yung tubo pag hindi po masyadong masikip. Kasi nga umulan na po, malakas at saka nadiligan na ng tama yung lupa, talagang tutubo na po yan. Pag nagtanim po tayo, maulan na naman yan, siguradong buhay siya. So yun, timely na po talagang magtatanim po tayo dito. Hindi pa nga natin naubos na linisin dyan sa paligid. Yung gagawin natin yung mga malilinis lang muna, yung tataniman natin. Para po hindi po sayang yung oras natin mga langga. Sige po, ipapakita po natin mamaya kung ano na yung nagawa natin dito sa ating pagtatanim itong ating Napier grass. Yan mga kakambing, nagawa po nating itong pilapil na ito. Hanggang dun sa dulo, yung spacing po natin ay less than 0.5 meters o walang kalahating metro yung ating distance. Kaya nga sabi ko siguro ay single line lang muna itong itatanim natin dito. Mayroon pa tayong ibang mga sobrang planting material doon. Tatanim natin doon sa kabilang pilapil, pero hindi naman po yan mauubos naman dyan kasi mayroon pang nakahambalang na mga puno ng kahoy. Yan po sa sako na yan. So ito po, kung makikita po ninyo, pahalang po tayo yung tanim natin.
para po siguradong marami yung tutubo. Kasi pagpahalang po, hindi lang yung first na buko sa ilalim, buko yung tawag sa amin, na magkakaroon ng roots, kundi hanggang sa taas magkaka-roots po siya para po dadami yung tutubo niyang bagong sibol sa taas. Yung problema lang natin ito hindi pa po totally enclosed po yan dito. May mga part na makakapasok pa rin yung ating mga kambing. Yun yung i-check natin kasi nga mayroon na tayong bako dun na hagwire pero hindi po yun natapos. At yung ibang kambing nakakapunta pa rin dito. At pag ito tumubo na malamang umpisahan na rin nila sa kakakain ito kasi gusto po kasi ng mga kambing ito. Yun po mga kameme. Darating na rin itong ulan parating Kaya sabi ko kukunan ko muna ng video para mapakita sa inyo yung accomplishment natin ngayong araw. So ito po accomplishment natin, medyo mahaba po ito. Mga 100 meters siguro yung haba nito. Nangatam natin ng single line. Pero mayroon pa tayong natira doon mga kulang-kulang kalahating sako na planting materials. Tatanim na natin yan mamaya or mamayang hapon. Para po pag umulan talaga mamaya di na diligan na sila. Kasi karamihan pong kinukuha natin may mga roots na po ito Yung iba marami ng roots. So expectation po natin mga ka-farm, tutubo po yung mga 90% and above po talaga ito. Baka 100% pa nga pero hindi tayo mag-expect ng 100% kasi pwede talagang mayroong hindi tutubo. Yung iba mga pinsala pa yan ng peste, pwede kay kambing pag pumasok ulit dito, mabubunot pa nila yan. So sana ay ma-include natin dito sa kabila. Alam na natin kung saan sila dumadaan para po maagapan po natin hindi po nila makakain ito. At dito po sa taas yan po, marami pa tayong lilinisin pa po yan lahat hanggang doon sa ilalim. Kung pwede lahat lang yan malilinis po natin yan this year at mapagtamnan po lahat halos ito dito this year para next summer season po hindi na tayo mamumroblema sa pakain natin sa mga kambing. Kahit dito sa gilid ng mga sapa-sapa po tatamnan po natin dito kahit saan dito basta maluwag kasi itong napier natin malakas naman ito yung kanyang tawag doon growth hormone. Kahit saan natutubo po ito lalo na dito po sa mga taas ng mga sapa-sapa nito. Yung next po natin tatamnan na itong tilapia na ito hanggang lang dyan siguro kasi hindi naman matamnan natin hanggang doon kasi may nakaharang pang mga kahoy. So yan po, dugtungan natin mamaya yung video natin pagkatapos po nating matamnan po mga natirang area po mga kameme. So yun mga ka-farm, magmula kanina dyan sa taas na taniman na rin natin lahat dito hanggang dyan sa dulo na yan, hanggang yan sa part na yan na kung saan ay pwede na. At lahat po dito sa mga tabing sapa po ito tinaniman na rin natin at saka ubos na po yung ating planting materials. Kaya po pakita natin sa inyo yan po maulanan pa yan mamaya, parating na talaga yung ulan. May mga ugat-ugat na yan, napakalaki ng chance talagang mabubuhay na po sila unless otherwise, ayun nga po, bunot pa yan ng mga kambing-kambing dito. Kaya nga yun nga, make sure natin na magiging okay na yung mga fencing dito na hindi na sila talaga makapapasok dito mga langga. So yun yung ginawa natin ngayong araw, activity natin. Kumuha po tayo ng planting materials doon sa sagingan, malapit sa sagingan ni Sergio Kadjaw. Yan po, dito po may mga tanim-tanim na yan dito. Yan po, dito sa gilid ng mga sapa. Marami pa po talagang pagkataniman. Wala pa po tayong 2% sa tataniman po natin. Hanggang dyan po yan, taniman po yan dyan. Pag nalinis na dito po sa mga tabi-tabi, pag dyan po sa itaas nalinis po lahat yan, tataniman pa rin po habang mayroon pong planting materials. Ito po ay nasa mga 3-4 hectares po yun dito hanggang dun sa dulo. Hindi po ito nakakalahati sa linis. Pag ito po ay natamnan natin, masasabi natin na this coming summer time po ay wala po tayong magiging problema sa pakain ng ating mga kambing sa darating na summer. Kasi ilang beses na niyang tumubo at napagkunan ng planting materials at saka napag-transplant rin dito. Pero bukod po dyan, pag magkaroon tayo ng time, kukuha pa rin tayo doon sa farm ni Sir Jong. Doon kasi yung enough na planting materials ngayon at saka sa ibang mga kakilala natin
So yan na lang muna. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. God bless us all. This is your friend once again, Agritechnics TV. Maraming salamat sa pagsubaybay ng ating mga videos sa lahat aking kaibigan, sa mga silent viewers natin, sa mga solid and liquid teams, mga OFWs, friends, families, lahat-lahat po ng mga tumatagkilik ng ating mga videos. Maraming salamat talaga. Mabuhay ka, magsasakang Pilipino. God bless us all.